So nandito ang flagship running shoes ng Chaodan, itong Chaodan Peiying Flight 2.0. At ang sabi nila sa advertisement nila, bago na ang midsole na ginamit nila dito. At mas malakas ang energy feedback, rebound rate, at meron silang sinasabi na milliseconds ground contact time nito. So ibig sabihin, walang delay sa response nito. So tara, pag-usapan natin kung ano maging performance ito o experience ko sa pagtakbo ko dito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Chaodan na nakabase kay sa Shopee para itest at gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito ay base experience ko. Nga pala guys, kung interested po kayo dito, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. So bago natin pag-usapan ito, baka pwede nyo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe naman po ako, wala naman pong bayad ito. Malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Pag-usapan muna natin ng specs nito bago natin pag-usapan yung performance nito. Yung upper layer nito ay mixed with 55% PIBA yarn para sa dynamic wrapping at strong at breathable. Kapag tinitinan ko naman yung upper layer nito, marami siyang malalaking butas-butas dito sa may toe box para sa pagiging breathable. Pero wala siyang manipis na tela na nakaharang. So madaling pumasok dito yung buhangin o malilit na bato. Dito naman sa toe cup niya, sobrang lambot. Ito namang kulay gray na to, ito ay baliktad na Q. Yung butas-butas dito sa outside wall ay meron nakaharang. So hindi basta-basta papasok yung malilit na bato. Dito naman sa back, merong reflectorized design. Dito rin meron din butas-butas para sa pagiging breathable, pero may nakaharang din na manipis na tela. Merong hawakan, so hindi ka mahirapan ipasok dito yung sakong mo. At meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lacing holes. Ang dami naman. So, may higpitan mo ito ng maayos kung sakaling maluwag ito sa inyo. Yung lace naman niya ay medyo maiksi ng konti. Pero nakasagad siya dito sa pang-10 lacing holes. Yung tang naman niya ay stretchable. Sakto lang yung lapad. Medyo mahaba kasi connected ng collar lining yung tang na maraming butas-butas din para sa pagiging breathable. Tingnan nyo guys oh. Dito naman sa collar lining niya, walang foam dito sa collar lining. Pero merong heel counter na foam. Malambot. Hindi masyado makapal. Hindi naman manipis, sakto lang. So, hindi basta-basta dudulas yung heel mo dito kapag tumatakbo ka. Yung material naman ng midsole nito ay 100% supercritical PIBA foam. Sa hindi nakakaalam, yung PIBA ay ginagamit ng mga kilalang running brand na pang racing at sobrang mamahal nun. Pero ito below 10K. At sabi sa advertisement nila, yung midsole daw nito ay merong 95% energy feedback. Merong 9% rebound rate. At ito yung matindi, meron siyang 15 milliseconds ground contact time each step. So, ibig sabihin, mabilis yung response ng midsole nito. Pero papakaramdaman ko pa rin yung midsole nito habang tumatakbo ko kung totoo ba talaga yung advertisement nila. Yung kapal na midsole dito sa forefoot ay 30mm, tapos dito sa heel ay 37.5mm. So, meron itong 7.5mm drop. Para sa akin, makapal yung midsole nito. At sa tingin ko, mahaba yung matatakbo nito. Pero papakaramdaman ko pa rin yung midsole nito kung mabilis dumapa habang tumatakbo ko. So, meron itong full-length spade shape carbon plate na nakikita guys dito sa outsole. At sabi nila sa advertisement nila, ito daw ay merong strong push at mas in-enhance nila ito para sa mas maayos na stability. Yung material ng rubber outsole naman ito ay CPU cast polyurethane na merong properties na anti-slip at strong grip. Kapag tinitinan ko ito guys, parang manipis. Tingnan nyo guys oh. Naintindihan ko naman kung bakit manipis dahil sa itong sapatos ay ginawa nila pang racing at para mas magaan. So tingnan nyo yung ganitong angle para malaman nyo kung mabilis bang mapudpod yung rubber outsole nya. Ganito. Ganito. So, balikan nyo yung video na to para malaman nyo kung mabilis bang mapudpod yung rubber outsole nito pagkatapos kong itakbo kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kong itakbo. So, tingnan natin yung kanyang insole. Kadikit. Sobrang dikit. Hindi siya ganun kakapal. Malambot. Yung pagiging malambot niya, mabilis babalik. Merong support sa arch. Pa-curve dito sa heel. Malambot. Soft yung nararamdaman ko dito, hindi dumudulas. Tapos may logo ng Chaodan. So, timbangin natin ito kung ilang grams ito sa size 7.
190 grams sa size 7. Magkano itong sapatos guys? So tara, itakbo na natin ito. So ito tinakbo ko ng mabagal na pace at mabilis na pace at tumabot yung takbo ko dito ng 18 kilometers, oras 1 hour and 51 minutes, average pace 6 minutes and 12 seconds, average SR 135 BPM. Pag-usapan natin na naging fitting nito sa paa ko, dito sa toe box, sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. Dito sa gitna, sakto lang din yung nararamdaman ko. Tapos meron ako nararamdaman na magandang support dito sa arch ko, dito sa gitna. Tapos dito naman sa heel, dito sa back ay sakto lang din yung nararamdaman ko, hindi maluwag, hindi masikip. So sa tingin ko, itong sapatos ay pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa at sa narrow ang paa. Hindi pwede guys sa sobrang lapad na paa kasi masisikipan na kayo dito, lalo na dito sa gitna. Dahil sa kung mapapansin nyo, yung kanyang outsole medyo maliit dito sa gitna. So kung sobrang lapad ng paa nyo, masisikipan kayo dito sa gitna. Nung tumatakbo na ako, pinapakaramdaman ko ng gusto yung midsole nito kung malambot ba o matigas. Nasa 2 kilometers ata ako nito at nagpe-pacing ako ng 5 minutes and 30 seconds. Ang lambot na nararamdaman ko sa midsole nito. Hindi naman super lambot, malambot lang siya. Yung pakaramdam na comfortable yung paa ko sa pagiging malambot na midsole. Sa pagiging responsive naman ito, nagpe-pace ako ng 6 minutes per kilometer, 5 minutes per kilometer, 4 minutes per kilometer. Ramdam na ramdam ko yung pagiging responsive na midsole. Meron ako nararamdaman na bounce at energy feedback sa midsole nito. Sinubukan kong itakbo ito ng mas mabilis sa pace na umabot ng 3 minutes and 24 seconds. Napaka-responsive pa rin ng midsole at wala ko nararamdaman na delay. Mabilis yung reaction ng midsole niya. Magandang gamitin ito guys sa ganitong senaryo ng takbo. Halimbawa, tumatakbo ka ng easy run tapos gusto mo pumick up ng mabilis na pace. Makakapick up ka kagad ng mabilis na pace dito kasi napaka-aggressive niya. Tapos hindi ka mabibitin sa response ng midsole ito. Napakarami na nararamdaman ko. Volume yung response ng midsole nito nung tumatakbo kanina. Yung midsole nito guys, hindi mo na kailangan i-breakin para maging comfortable sa paa mo. Naka-ready na siya sa speed training at racing. Sa pagiging stable naman ito, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Napapadaan ako guys dun sa kalsada na biglang liko, stable pa rin naman yung nararamdaman ko dito. Hindi ako nakakaramdam na gumegewang yung paa ko dito sa loob ng sapatos o nawawalan ako ng balanse. Sinubukan ko rin naman itong itakbo dun sa pakurb na kalsada, stable pa rin yung nararamdaman ko dito. At sinubukan ko rin naman ito sa biglang likong kalsada tapos pataas. Pababang kalsada na pa-curve.
stable pa rin naman yung nararamdaman ko dito. Sa rubber outsole naman ito, napadaan ako sa basang kalsada, hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito, makapit. Nakatulong yung pagiging makapit ng rubber outsole sa pagiging stable nito. Sa strike pattern naman ito, pwede ito sa 4-foot striker, sa mid-foot striker at sa striker kasi may na-positioning dito sa heel para sa mga nag-heel strike. Sa 18 km sa takbo ko dito, hindi ako nakakaramdam na dumadapa yung midsole nito o nawawala na ng bounce. Hanggang sa matapos yung takbo ko at naglalakad na ako, ramdam ko pa rin yung pagiging bouncy feeling ng midsole nito. So sa tingin ko, pwede natin maitakbo ito ng half marathon, marathon to ultra marathon. Pag-usapan natin ng durability nitong sapatos, unahin natin dito sa rubber outsole niya. So naka 18 kilometers ako dito. Ito na guys yung nangyari sa rubber outsole niya. Nandito pa rin yung pattern pero may konting gasgas dito. Nandito pa rin yung mga pattern pero may konting gasgas dito. Dito naman walang gasgas. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Basic experience ko sa paggamit ko ng running shoes ng Chaodan, kahit hindi ganun kakapal yung rubber outsole nila, matibay naman. Pero kung itong sapatos na ito ay gagamitin nyo sa pang-araw-araw, mabilis papudpod yung rubber outsole nito kasi hindi ganun kakapal. Lalo na kung yung tinatakbuhan ninyo ay yung simentong kalsada, medyo matalas yon. So ito naman yung kanyang midsole, wala masyadong bitak-bitak. Pero may konting bitak-bitak dito, pero hindi ganun kalalim. Dito naman sa kabila, walang bitak-bitak dito, pero dito, merong malaking bitak-bitak. Ang maganda dito, kahit na nagkaroon siya ng medyo malalaking bitak-bitak, hindi na bakbak yung kulay nito. So, tingnan natin yung dikit ng upper layer at ng midsole kung nawala na. Una natin dito sa may toe box. Nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may toe box, nakadikit pa rin. Dito sa harap, nakadikit pa rin. So matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan natin na nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan, unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, ang effortless ng bawat takbang ko dito kasi napakagaan niyang itakbo. Pangalawang nagustuhan ko dito, nakalak ng maayos yung pako dito sa loob ng sapatos. Hindi ako nakakaramdam na gumegewang yung pako dito sa loob ng sapatos kahit na tumatakbo ako na mabilis. Pangatlong nagustuhan ko dito yung napaka-responsive na midsole. Hindi ako nabibitin sa binibigay ng response sa midsole nito. Ang sarap ng gamitin sa racing. Pangapat na nagustuhan ko dito, napaka-breathable niya. Kahit na tumatakbo ako ng 3 minutes per kilometer, hindi ako nakakaramdam na umiinit yung pako dito sa loob ng sapatos. At ang panglimang nagustuhan ko dito, ang premium niyang tingnan. Tapos napaka-eye-catching ng color niya. Ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una yung mga malalaki niyang butas-butas dito sa may toe box dahil sa madaling papasok dito yung tubig at mga buhangin. At ang pangalawang hindi ko nagustuhan dito ay nagkaroon kagad siya ng malalaking bitak-bitak dito sa part ng midsole. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood at transay po.